Bago tayo makahuli ng isa, kapatid, gusto ko i-share sa iyo. Mas mahalaga mas isa. Ito yung mabuting balita. Sinabi ko mabuting balita, ito po yung sa mabuting. Okay lang ba? Kung nangyayari tayo, mas i-share ko yung mabuting balita. Okay na ba? Wala lang po. Sige, sige. Sabi ng Romans 16:2, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon. At sa palatang ito, kapatid, may masamang balita, may mabuting balita. At ang masamang balita doon ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag sinabing kabayaran, may pagbabayaran ka, of course. At ang pagbabayaran mo yun, yung kasalanan. Ano ba yung kasalanan, kapatid? Yung pagbabayaran niya. Yung pagkikits. Yung pagpatay. Diba? Kapatid, lahat po yung kasalanan yung kung wala kang kasalanan. At kung may buka, may ugat. May ugat na kasalanan, ang may ugat niyo, yung pagpapaliwan ng salita ng Diyos. Pagpapaliwan ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Pero bakit kang sinungaling? Binabaliwala ko sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magnakaw. Pero pinanakaw ka pa rin. Binabaliwala ko sa salita ng Panginoon Diyos. Yun po yung ugat ng kasalanan. Kapatid, kung patuloy ka kung magbaliwala ng salita ng Diyos, ay hatulos ng tayo. Pag sinabing kamatayan, direct na kita kapatid. Habang buhay, mahiwalay ka sa Panginoon. At yung kamatayan, pinutukoy ng Romans 6:28 ito, kamatayan ang walang hanggan. Which ang destination mo sa impyerno. Maniwala sa hindi, ang impyerno ay totoo. Ito po yun sa book of Revelation 21, masahin po. Yun po yung masamang balita. Pero may mabuting balita sa iyo. Gusto mo malaman? Amen. Ang mabuting balita, Hindi kasi baka makakahuli ng tagos na. huli ko siya. Baka Mabuting balita. Kasi siya ang bayan ng sabi ng mga hindi. Ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay, walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus namin. Pag sinabing muli, may pag-asa. At alin po yung regalo ng Diyos. Ang bayang regalo ng Diyos, yun po yung buhay na walang hanggan. Kanina sa Diyos, may warning, kamatayan ng walang hanggan, pero sa mabuting balita, nandun po yung regalo ng Diyos. Yun po yung buhay na walang hanggan. With His makasama ang Panginoon, pagkabang mo. Kaya tanong mo yun, kapatid, are you willing na tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay? Bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Willing na mo ba? hindi po. Pero iba, nakakatuloy po sa akin. Kaya pwede rin pumasok sa Lord of Christ. Kapag po may gagawin ka. Wala naman po sa religion po yan, hindi ka naman po maliligtas ng religion sa kapatid. Ang makakapagligtas sa iyo is yung tunay na relasyon mo sa Panginoon. Amen. Akala ko kasi sabi ng wala ko, sa grabe ng huli ang pag-ibig sa mga matinagaw kami sa kapatid. Yung paniniwala ng mga Doon po yung paniniwala ng kapatid. Kung ganun po yung paniniwala ng kapatid, sagrado mo, matay ka. Yun pa yung katotohanan. Okay. May kaya po kasi namin narinig yung mabuti ng kita at salamat sa Kaya papaluin ulit kita. It's between you and the Lord. Lalagyan mo muna sa puso mo. Are you willing to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes po. Natanggapin ko po. Dahil na tinanggap mo kapatid. Nakalimutan natin. Parang tanggap mo ang buhay na walang kang kapatid. Unang-una, aminin natin na tayo ang makasalanan. Lahat naman tayo ay makasalanan. Sabi ng Romans 3:3. Lahat tayo ay nakasala, walang katuwid sa Panginoon ng Diyos. Kailangan po natin aminin na tayo ang makasalanan. Pangalawa, kailangan maniwala na ang Panginoon Jesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Amen.
na buhay para sa atin. Pangatlo, kailangan mong ihayag na ang Panginoong Isus ay Diyos. Wala nang iba. Lahat ang Diyos. At pang-apat, kapatid, kailangan ko ang vision. Kailangan ang Panginoong vision. Between the Lord, ano ang vision mo, then expensive. Kaya ulit, tatanungin kita, are you willing to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Sige po. Paano po ba yun? Sabi ko nga, kailangan mo aminin. Dahil sa accept mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede mag-pray. Sige pa. Ano man ang dahil sa accept mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede ba kita mag-pray? Sige po. Ganito lang kami, ulitin mo lang ang panalangin ko. And so repeat, gamitin mo itong personal mo panalangin. It's between you and the Lord. Tangin ko ba? Panginoong Diyos, maraming salamat po. Dahil muli, narinig po ang iyong mabuting salita. Simula ngayon, Panginoon, inaamin ko po na ako po ay sa akin. Patawarin po ako sa aking pagkakasala. Simula noong pagkabata hanggang sa ngayon. And Lord, binubuksan ko po ang puso ko. Dito ay mananaga. At simula ngayon, Panginoon, kaya tanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, kawalan na pinagkaloob po sa amin. At simula ngayon, Panginoon, ikaw pa po ang maghari ng aking puso, ng aking isipan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayun na, $2. Walang tawag na lang, no? Isang tumamat sa isang salamat na. Sino sa tumama? So, guys, sino pwede? O si Ate Badil na lang. Tapos ano sa lata? Telsa yan. Ayan. Pagpapan natin ng Lord. So, ang magpapatanggal si Ate Badil. Na, si Ate Badil, tapos tatanggal ang deliver si ano scenario yun? Halimbawa, nasa hospital. Ayan. Nasa hospital, nagkasabay sila yung papacheck out. Ha? Ayan. So, ang pastora po natin si Ate Badil. Ang deliver si Santos. Magandang gabi po sa inyo. So, aksidente nila dito tayo. Ano ba yung pinapacheck mo ba? Check pa rin mo ako. Ako naman ito yung ayun. So, kaka-order ko lang 2 weeks ago. Sa namin sa pagkakas. So, ngayon nandito tayo. Hindi talaga aksidente. Kilala ko. Elsa, ang sipa niya. So, hindi naman siguro tayo nagkakalayo ng lugar. Yun, nanghiwala ka ba na pinagawin ko ng wala lang yung sabat ng mga. So, katulad doon na sa sitwasyon na ito na grabe at yung ginawa ang sa akin. So, share ako na word ng gospel na isang gospel na grabe ang ginawa sa buhay ko. Na noon pa man, grabe na
talagang yung buhay ko na dating napakagumis na yun ay linis sa ginagawa ko. So ito yung sa Romans chapter 6, verse 23, Elsa, yung forgiveness of sin, is that by the gift of God is eternal life for our Lord Jesus Christ. So may dalawang maagin po, kapatid na Elsa. So may bad news, good news. So sa bad news, yung wages. So nandito tayo sa Qatar, alam ko na nagtatrabaho tayo. May trabaho ka naman din, ako din masalamat din, may trabaho din po. Na talagang yung wages, binabayaran tayo, di ba? Kaya tayo nagtrabaho. Wala naman sino sa atin na nagtrabaho na hindi binabayaran. So yung sin na yun ay, ano ba mga kasalanan na gagawa natin minsan? So yung mga kasalanan na yan ay bunga ng panlayan. Kaya sin. So sin na yung pala ay tungkol sa ating Panginoon. Unang-una, nalalabas siya ng Adan sa Eva, di ba? Sabi ng Panginoon na hindi mo na lahat to, huwag maging buwan ko. Pero hindi naman ang Panginoon, binusubihin nila. So yung pag-isubig pa na sa Panginoon din ang pangbuwan ng kasalanan. So yung kasunod naman yung so that yung kamatayan. Ito pala yung sino ito may bunga na yan sa atin. Yung pagsama ng bahay natin. Dalawang klase yan. Meron pa na physical death, spiritual death. So ang Panginoon, mahal na natin ang Panginoon. Hindi ka hayaan mamunta sa impyerno. Naniniwala ka ba na may heaven? Yan. So naniniwala ka, di ba? So talagang totoo po, heaven is real. Diba? Hell is real also, kapatid. So dito, yung death na sinasabi, physical, lahat naman tayo mawala. Is inevitable talaga, hindi talaga natin malalabasan. So lahat ng mapunta sa alabok lang. And after that, importante, spiritual. So nandito tayo, kaya nakakarinig na mabuting salita ng ating Panginoon dahil mahal ka ng Panginoon. Yung spiritual death na yun, makakasama ko na. Yung spiritual, it means na hindi talaga ito dinisign ng Panginoon para doon. But, ngunit, di ba? Sabi ng Panginoon, but, yun ay pag-asa. Di ba may pag-asa pala para sa ating Panginoon? Yung gift na sinasabi ng Panginoon, but the gift, kung ikaw ba ay may bibigyan ng regalo, bakit mo binibigyan ng regalo? Katulad tayo, di ba sa nagbibigay? Katulad mo ikaw, ba't ka ba nagbibigyan ng regalo? Kasi so, ganun din po pala ang ating Panginoon Yesu Cristo. Ang ating Panginoon Yesu Cristo nandito po na magbigyan ka ng regalo. Amen. Yung po ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. So, yung regalo na yun, wala akong makakapagbigay ng kahit ako po. Sa harapan mo, wala makakapagbigay kahit sino po, kahit i-mail pa rin sa Qatar, o sino pa man, wala akong makakapagbigay kahit Mr. Pulian, no? Wala akong makakapagbigay kahit kamag-anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo, ang Panginoon sa Kristo natin makakapagbigay mo. So, kapatid Elsa, ready ka po ba na willing ka po ba na tanggapin ang regalo na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo? Amen. So, may gagawin na po tayo na para dyan. Yung po yung accept na natin na tayo po ay makasalanan, wala po matuloy sa ating ating Panginoon. And we believe na siya po ay namatay para sa iyo, para sa akin. And then after 3 days, buhay siya muli. And see, confess in your mouth that Jesus from now on will be your Lord and Savior. And this is your decision. So right now, ano po ang decision mo? Sister Elsa, pagkagapin. So, kasamahan mo lamang po ako sa isang panalangin na alihin po ito na sarili mong panalangin. It's between you and God. Ikaw may nakikipag-usap po with all your heart, Sister Elsa. So, after this prayer, siman po po, hindi na lang may matulog. Panginoong Jesus, ako po ngayon, hindi mo na sa iyong harapan. Kung ba, kung hindi mo makatawaran ng hindi
sa akin ng magkakasala. Simula na akong magkabata, hanggang sa kasalukuyan ng business. Pagkalisin mo pa ako, ngayong banal na dugo, patugasan, yaso. Maraming salamat Panginoon sa iyong kapatawaran, sa iyong naiintindihan mo sa akin, naniniwala po ako, naniniwala. Ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin, dahil sa iyong pagmamahal. Salamat po. Salamat. At simula ngayon, binubusan mo po ang aking puso at tinatanggap ka. At dito, sa aking puso, ikaw ay pumasok. At simula ngayon, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong grasya, sa iyong labag, sa aking buhay. Diyan din po, Panginoon, iligtas mo rin po ang aking pamilya, kamag-anak, mga sa buhay, at mga kaibigan, Maraming salamat din po sa pagkasulat ng aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat po aking Panginoong Jesus sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po sa akin. Maraming salamat po. Ito lamang po, Panginoon, ang aking dalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Wow, praise God. So, sa panalangin, walang mali sa panalangin. Pero, if we miss something sa prayers, especially salvations prayers, sinners prayers, or repentance prayers, if we miss something, sayang naman. Pero walang mali sa panalangin. Pero dapat mas maganda, mahit natin lahat yung voice. Mailakad lahat ng baba natin maaari na lahat. Amen? So ngayon naman po, i-play namin yung video ni Bishop Roel. No? Ito po yung template natin. How to, paano magbaba ng voice to the needs. Sorry, years old pa lang po si Bishop. About the most important thing in life. If you ask me what said that is your eternal destiny. Ano eternal destiny? That's the most important thing. Ganito yun. Kung malalaman mo ba na mayroong regalo Diyos sa iyo, napakaganda, libre ito, buhay na walang hanggan, tatanggapin mo ba? If your answer is yes, good. At kung may paraan, in verse 1, how to receive that eternal life, that gift, that wonderful gift, would you do it? Kung gawin mo pa yung paraan. And if your answer is yes, then the word of God says, itong sinasabi ng salita ng Diyos. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang talong ng Diyos, libreng talong ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang talatang ito ay mayroon dalawang bahagi. One bad news, one good news. Sa bad news, sinasabi nito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Kabayaran, ibig sabihin nito ay, pag nagtrabaho ka, babayaran ka. Sa Diyos, lahat ay may kabayaran. Lahat ang ginagawa, may kabayaran. Sa talatang ito, ang sinasabi may kabayaran ay kasalanan. Sa atin ang kasalanan ay yung ginagawa natin. Pagsasalita ng masama, pagnakaw, pagpatay, yan ang kasalanan. Pero kung walang yan, ang totoong kasalanan ay yung ating attitude na pagwawalang bahala sa Diyos at sa kanyang salita. So kung tayo patuloy na nagwawalang bahala sa Diyos, iti magpapagawa na kamatayan. Pag sinabing kamatayan, separation, pag-iwalay.
Physical at spiritual. That's called separation. Sa physical na kamatayan, hiwalay yung espiritu sa iyong katawan. Pero ang sinasabing kamatayan nito ay spiritual na kamatayan na kung saan ang tao ay mawawala sa Diyos ng kawalan ng hanggan. Kung sinagtuloy sa magdanas ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So yun ang masamang balita. Pero sa talatang ito ay mayroong isang salita. Sabi nito, wow! Ibig sabihin may taas. Ibig sabihin may ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, kung ginawa ng ginagawa, makakasa sa iyo, magkailan ka sa sapagkat mayroong libreng kalabang Diyos, buhay na wala. Yan ang mabuting pa rin. Kung sinabi ka lang po, at ibinibigay natin sa mga tao, mahal natin, pinapahalaga natin, ganun tayo mahalaga ng Diyos. Ganun tayo mamahal ng Diyos, binibigyan tayo ng libreng kalabang. At ang pagbibigay lamang ito, Diyos. Hindi kayo bigay ng iglesia, hindi kayo bigay ng pastor, kahit hindi pwede magbigay dahil ang kaloob nito, Diyos lamang magbibigay dahil ang kaloob nito ay napakalaga buhay na walang ibig sabihin. Makakasarap Diyos sa walang hanggan. Sa kanya tayo na walang hanggan for all eternity. Wow! What a wonderful gift. So, sinabi natin, may kaloob. Positibo, may kaloob. Ang tanong, paano natin ito matatanda? Ang sabi sa talata, ang libreng kaloob ay binayaran ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Sino ba si Kristo Jesus? Ang Panginoon Kristo ay bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus at buhay sa kanyang banal na dugo, yun ang ipinatubos sa ating langsa. At kailangan gawin natin siya sa Panginoon. Wow! Pag sinabing Panginoon siya na may alit ng iyong buhay, ng iyong oras, ng lahat ng meron ka, siya na nagmamayari at siya na may control, siya na magdilikta ng gagawin natin. Yung sila ng Panginoon. Dalawang bagay para siya maging Panginoon totoo sa ating buhay. Una, magpahayag tayo. Ipahayag natin na tayo ay makasalanan. Alinin natin sa Kanya na tayo makasalanan at ating isuko yung ating buhay pagkapasya sa Kanya. Kinulin natin siya bilang totoong Panginoon ng ating buhay. Iyamang sinabi mo kanina, tatanggapin mo kung meron. At gawin mo kung may paraan. Manalangin tayo. Right? Mahal mo, salamat siya. Sabi ko, na ibinigay mo bilang lalaki ng pagmamahal sa akin, nagbigay siya ng kanyang buhay sa cross para aking tubusin sa aking makasalanan. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin po, tugasan mo yung kahaba ng banalan mo. Salamat po. At Panginoon Jesus, binubuksan po ang pinto ng aking puso. At titilinan niya kita. Manahin ka sa aking puso sa aking buhay bilang aking Panginoon sa rin na pagkilas. Insponsor ko na po sa iyo ang aming buong pagkakas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong bibigyan ka. Ito po ang dahil sa mga Panginoon, pangalan ng Jesus. Amen. Today is Bishop. Kaya if we are presenting the one verse evangelism, unang-una meron tayong dapat kay Florence. Sinabi ng Florence, dapat, ibig sabihin, alam mo yung dala-dala mong gospel. Kasi ito naman, hindi mo alam kung anong may encounter mo, anong klase na ako hindi encounter mo. Kaya ibig sabihin, hindi lahat tatanggap. So if you are prepared for someone na who are going to accept, but you must be also prepared for someone who are going to reject. Okay? Kasi sometimes may mga question niya. Debate or something. So, ibig sabihin, dapat alam mo, flowing ka doon sa dalawang mong nasta. Okay? And pangalawa, confidence. Okay? Huwag naman yung gagawin sa nag-1 kasi sandali lahat, nabigyan ko yung mga ko, yung pinag-gate ko, hindi iwanan mo na. Kasi bakit? Ikaw mismo hindi ko alam mas yung pinag-gate. Ito na naman. Kaya doon sa points na yung nakapagtanggap ng mga kapatid, dapat maunawaan nila kung sino yung giver. Kung sino yung nagbigay ng tulong. Nag-emphasize ko lang yung mga ay balik yung glory kay Lord. Emphasize about Jesus Christ. Who is Jesus Christ? He is the one who died on the cross of Calvary. For you inform para pareho tayo. Ikaw
pinaka-highlights na si Jesus Christ dapat ang may pinag-inan. Bakit yung buhay ko? Amen? Amen. So we'll continue this in the next mentoring. Amen? Kasi tuloy-tuloy po yung topic ng Amen? Amen. And sa susunod, different po tayo ng mga training. Palakpakan pa atin ang ito pala susunod na ako